Association of Southeast Asian Nations. We take pride in the Philippines' role more than 5 decades ago when we laid the foundation for a region anchored on peace, cooperation, shared progress, and prosperity. Guided by the purpose and principles of ASEAN enshrined in its charter, we have stood together in navigating evolving regional and global challenges over the years. Through solidarity and dialogue, we have also fostered mutually beneficial partnerships, and we have advanced initiatives that uplift the lives of peoples and communities. This year, under Malaysia's chairship, ASEAN is steered by the themes of inclusivity and sustainability. This reflects not only the enduring aspirations of our region, but also the shared responsibilities that we must embrace in today's dynamic and complex global environment. As the Philippines assumes the ASEAN chairship in 2026, we will build on ASEAN's achievements in responding to the region's evolving priorities and facing emerging challenges. We will uphold ASEAN principles and continue the region's legacy of lasting peace and shared progress as we navigate our future together. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin.
tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras na hinatula sa 6 minutos naglabay sa alas 4. Maupay naman nga kulop sa iyong tanan mga kabarangay. Welcome din sa natong programa Billboard Radyo Periodiko. Para yan ang Biyernes, pizza 8 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Paubod ko sa kontrol si Monet Capitilio Perito. Ngan si Engineer Juven Cardenas. Ako naman iyo sanggay, iyo surugon sa kanginan, Jean Navilon, nga makakaupod niyo tugtog alas 5 sa mga ratsada sa naton mga balita. Para sa mutya ng Summer 2025, kita daw ang resulta sa online voting sa natong mga kandidata sa mutya ng Summer 2025 nga din buwas sa gabi sa Santa Margarita ang Coronation Night. May dapa kamo yan ang gabi tugtog buwas san kulop san online voting. Umati tingali kulilat ang iyo sa online voting ang iyo mga kandidata. Pero diri karoig signon nga kung sino ang magdadaog mauna. Kung sino magdaog sa online voting mauna diri damo pa. Adapaan, talent, sugad man, kamaanyag, ngan san iya pagpakita sa stage. Pero laka porsyento, ini nga online voting. An aton pambato, din sa Kalbayog top 3 sa online voting. Salit dida sa yung mga Facebook, bil nga an ranker. Ngan pag-online vote. Si Barbara E. Sarcidas ang Galbayog, 4,650 botos. Ngan ang top 2, Villarreal, Christine Romano. Nag-igatulula naton Galbayog. Pero diri pa ini final, may panahon pa kamo nga bumutos online. Christine Romano sa Villarreal, second, top 2, 5,840 votes. Nangunguna ang tinabakdaw, top 1, Hana Lauderes. Sa tinabakdaw, 5,881 votes. Ngang top 4, si Kimberly Joy Romanda Fuentes. San Jorge, 4,405 votes. Top 5, Santa Margarita, Kairos ay Babon, 4,324. Panginano ka mo
sa iyong mga kandidata kay ulilat ang mga botos online. Alexa Lagunsad, San Paranas, 1,253 votes. Pisaville, Tafalia, Golias, Santarangnan, 672 votes. Cristina Labareno, Van Heflin, San Marabot, 2,904 nga botos. Agarang ang kahusay sa niyo mga kandidata. Kung kulilat naman, suportahin niyo. Ayon man kam nga lugar nga namumutang botos kamo sa niyo bungto. Leo T. Bermejo, San Muchong, 2,240 votes. Ella May Labro sa San Sebastian, 4,075 botos. Crystal Gail S. Nacario, San Galviga, 370 votes. Hene Dean Bien L. Brosas, San Santa Rita Samar, 1,842 votes. IC Miyaki Mara, San Pagsanghan, 2,326 votes. Jaira Sofia Rose Encina, San Basay, 740 votes. Janine Erica Corasa, San Hinubangan, 276 votes. Joyce Grace Tan Radomes, San Catbalogan, 2,298 votes. Julia Cabillo, San Gandara, 3,827 votes. Maria C.G. Blumentera, Santa Lalora, 695 votes. Maureen Mel Arrofo, Davines, Sandaram, 1,954 votes. Nina Crisana Uchava Ortiz, Santo Niño Samar, 941 votes. Uy, mga taga Santo Niño, pagbutos ka mo online, waray pa umabot 1,000 ang botos online sa niyo kandidata. Rachel Marie Arcaliana, San Almagro, 3,772 votes. Rachel Rapisa Monton, San Matuginaw, 2,251 votes. Ang top 6, Yabong Sofia Ann G. Javien, 4,273 votes. Saglit para sa mga kulilat nga mga kandidata, ayon man kam yana, ugupin niyo ang iyo kandidata sa niyo munisipyo. Botos ka mo online. $19 hours na lang ang nagpapamulat sa iyo. Usa ka butos kada adlaw. Magbutos kami na, pwede pa utrohon buwas. Pero magbayad kam nga ni sining premium account sa Ranker. Baka ka butos ka mo 5 ka beses usa ka adlaw. Alright, and Coronation Night buwas san gabi sa Santa Margarita Sports Center. Sa ratsada sa natong mga balita, usa nga 59 anyos nga tagiya San Pansitan ang ginhold up sa duwang riding in tandem ngan gindalagan ang masubra 240,000 nga kandidad sa iya mga lahas sa Sampaloc, Manila. Sa report sa unang balita yan ang adlaw Biyernes, mahilngan ang paglusad sa upat nga kalalaki ng sakay sa duwa nga motorsiklo sa tubangan sa nusa nga Pansitan pasado alas 7 sa gabi. Waray pagiha nagdalagay dalagan pahirayo ang mga tao kauman magawas ang pusil ang mga kalakinan and hulda po ng tagiyas ang kaunan. Sa usa nga kuha may kita nga naipagbuno pa ang biktima sa duwang suspect samtang may nakatutok nga mga pusil sa iya. Barbero ginbuno sa customer nga waray maruyagi ang iya arot.
Grabe sini kay Buno dayon usang ulit tao nga gin pasted sa ni classmate nga babae gin pusil sa sulod sa classroom sa eskwelahan. Good man mga pungot yan na, mga mag-isog mga tao, patay dayon. Ang grabe pa sa panahon. Nakakabot san samad ano sa nga barbero, kauman siya bunon san iya customer nga diri daw waray daw maruyagi ang iya arot sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Sa report sa unang balita yan ang adlaw, makikitan ang CCTV san paglanat sa duwang empleyado sa usang parutan sa usang lalaki. Ang lalaki may kaput nga kutsilyo nga iya daw gingamit sa pagbuno sa nagarot sa iya. Naingad to ang paplanatay pakado sa Major Marcos Street kundi waray na maabti ang suspect. Maayos na ang kondisyon sa 44 anyos nga barbero nga nakakabot sa samad sa iyaw walang apisngi. Siring sang biktima, kaunang beses sila niya naarutan ang suspitsado. At diniluwat, pusil dayon, dito ni sa sesyon sa Sangguniang Bayan. Si alkalde san Ibahay Aklan ginpusil nga napatay san iya konsihal dito sining bungto. Sa session hall samtang nagsisesyon ang Sangguniang Bayan ini na hitabo nga insidente. Patay sa panmusil sa mismo opisina sa Sangguniang Bayan. Yan na nga adlaw Biyernes sa aga ang vice-alkalde sa Ibahay Aklan ang suspect usa nga konsehal. Ginkilala ni Aklan Police Provincial Office Police Spokesperson Police Captain Aubrey Ayon ang biktima na si Vice Mayor Julio Estolioso na dakop naman ang suspect na konsehal nga si Municipal Councilor Meril Sinarin. Ang biktima nga mawan Vice Mayor sa Ibahay ang patay dead on arrival sa natending physician pagabot sa ospital. Ang suspitsado sa nga Sangguniang Bayan member yan na ado sa custody sa Ibahay Municipal Police Station sa ring ni Ayon. Sa police report banda alas 9:15 sa nagas ang sumunod daw si Sinatin sa Sangguniang Bayan Office para maaros ang kopya sa local ordinances nga ginpasa sa panahon sa iya termino. Ginapikihan daw ni Sinatin si Estolioso nga ginyaknan nga vice. Ano ang sabi, ano ang sa iya kimo? Anong nagawa kong mali sa iyo? Kasunod sini bumunot na sang pusil ang suspect nga ginpaputkan ang biktima. Nakabot sang tama sang bala sa iya dugan si Estolioso. Siring ni Ibahay Police Chief Police Major Rahib Salvino nga ginpahayag sang pirang saksi nga ada sa unom o masubra pa ang nabatian ni nga buto. Usa nga kalibre 9mm nga pusil ang nakitan sa nahitabuan sang krimen. 21 minutos na naglabay sa alas 4, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon.
Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganong klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Oras, 23 minutos naglabay sa alas 4. Speaker Romualdez, kauman igtimos sa baul sa Senado ang impeachment complaint kontra kan VP Sara, nagsiring tuloy ang laban. Iging klaro ni Speaker ng late Congressman Martin Romualdez nga diri power play ang rason sa luyusan pag-file sa impeachment complaint sa Kamara de Representantes laban kan Vice President Sara Duterte nga igintimos na sa Senado sa archive o ginbutang sa baul, pero deklara sa leader sa mga kongresista diri pahuman ng laban. Kakulop nga law siring ni Romualdez nga ginhimula sa mga kongresista ang iratungkulin nga papanugutin ang mga opisyal nga nanaabuso daw sa puder. Ungay sa ginaakusa laban kan Duterte mawan sayop daw nga paggamit sinisan pondo, pagbursa san pondo partikular sa usapin sa confidential funds nga igindiwara sa Vice Presidente. Tubtubya na, di pa nakaka-explicar si VP Sara kung kay nanong nga ginhimuhimuan niya sa mga ngaran nga piatos, ang damo pa nga mga chicherya, nga mga ngaran gintiaw-tiawan para lang may bursa na pundo. Paray nga ni ipailarom sa paglilitis, ginabsuelto na. Diri lawat daw ginapura, waray daw apurahasan mga kongresista ang pag-aandam sa kaso. Imbis ang Senado daw ang nagapura nga i-dismiss ini. Let's be clear, the filing of the complaint was not rushed to apura. Ang nagapura mao ang paglubong sini sa Senado siring ni Romualdez. Kasan kulop nga law Miyerkules nagbutusay ang mga senador nga mayorya ang umabuyon nga i-archive ini kasunod ini sa pagdeklara sa Korte Suprema nga illegal sa konstitusyon ang articles of impeachment. Isang pa man, dumiri ang upat nga senador nga ibutang sa baul ang reklamo laban sa Vice Presidente tungod kay may pamosyon ang Kamara nga hearing sa Korte Suprema. Kay nano ginapura nga i-archive ang batakan balaod ang klarado nga ang kamarala ang may ada eksklusibo nga poder pag-initiate sa impeachment. Iton nga poder ang final within its sphere. We exercise that power lawfully, transparently, and in good faith, not out of spite but out of duty, not to attack but to ask for answers. Answers the Vice President never gave. Pakianan ni Romualdez. Nakalusot man lang Vice Presidente nga di rin nakaka-explicar, ha? Mga ordinaryo nga ni, mga pobre nga ni,
nga mga tao gin dadakop dayon, gin papapiansa sa dako, gin titrindan katunaan tungod kay nakasuhan pero naton Vice Presidente basta-basta nala nga ginabsuelto to archive is in effect mawan paglubong sa articles of impeachment. Yet the ruling of the Supreme Court is not final. Sadtong Agosto 5 ang House nag-file sa motion for consideration. The court found our argument serious enough to require the respondents, including the Vice President, to submit their comment. The case is active, dugang sa Speaker. Sigun kan Romualdez, usang abogado, ginsunod nira ang ginpabamdam sa kondisyon sa pagandam sa articles of impeachment laban kan Duterte para panugutin ang opisyal. Klaro niya diri ini tungod sa power play. More than one-third sa House members nagpirma sa verified complaint. Ilarom sa konstitusyon nga nagdara sa automatic transmittal sa articles of impeachment. No referral to the committee was needed. No further plenary action was required. The process was complete. Payag pa ni Romualdez. Duha nga manaraya, waray dayon niro may baruing nga milyonaryo na sira. Kauman nga magkabulag nga tumama sa loto. Duha nga manaraya nga pareho nagtatrabaho. Ang diri dayon, waray dayon nira may baruing nga mga milyonaryo na ngayon sira. Tungod kay waray dayon nira kita kung tumama ang mga tiket san ira gintayaan sa loto. Ano sa, inabot sa nunong kabulan, antes niya madiskubre nga tumama ngayon siya sin masubra 57 milyones pesos nga jackpot prize. Sa usang statement sa diri palamaya sa PCSO, insisiring tumaya ang usang private employer sa usang loto outlet sa Quezon City para sa Mega Lotto 645 draw sa tunga Enero 1, 2025. Tulong nga alagaan nga kombinasyon sa mga numero ang usang lucky pick combination daw ang gintayan sa lotto winner. Ang ticket iginbutang daw sini sa bag kaupod na iba pa nga natirok niya nga gintayaan nga mga ticket. Pagkalabayla sa unong kabulan o man sa naglabay nga Hulyo na pinsaran daw sa manaraya nga kiton pinagi sa online kung tumama ba ang mga gintayan niya nga mga ticket. Ngan laking gulat niya san makita nga ang LP nga gintayan niya sa tunga Enero 1 ang tumama sa gumawas nga kombinasyon sa mga numero sa Mega Lotto 645 draw nga 06, 41, 29, 12, 2, 15. Ang premyo nga yagintamaan 57 milyones 30,072 pesos. Sa bulag nga payag naman sa PCSO nga masubraw sa kasimana naman ang naglabay antes may baruan sa nusang empleyado sa kumpanya nga tumama ngayon sa jackpot prize sa Mega Lotto 645 draw ang gintayan niya nga mga numero sa usang Lotto outlet sa San Pedro, Laguna. Inalagaan daw sa Lotto winner ang mga numero sa regular niya nga gintayan tingang pa sa ton college pala siya. Biskin July 16 gintayan ang mga numero, diri daw dayon ginkitan sa Lotto winner ang iya ticket kung nagdaog ba. Naingo pa niya utro tumaya sa tunga Hulyo 18 nga ginkitan la niya ang mga gintayan nga ticket sa tunga Hulyo 27. Kan dito na niya naibaruan nga milyonaryo na ngayon siya. Tungod kay sa tumama ang gintayan niya nga mga numero nga 44, 30, 12, 24, 6, 35 sa tunga Hulyo 16. Nagkakantidad sin 21 milyones 538,656 pesos ang premyo nga iyan naman gintamaan. 32 minutos naglabay sa alas 4 sanglit kitaan niyo. Ngalin na hingalimod kam
Koray niyo kita ako nagdaog ba niyo gintayan. Tingali milyonaryo na kam, diri pa niyo na ibabaruan ha. Mabalik ka kauman sa mga paibaro sa kontrol, alas 4:32. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Oras 34 minutos ang naglabay sa alas 4. Dini sa naton programa, Billboard sa DYOG, Radio Pilipinas, Calbayog. Ngadi kita sa opinion column sa Abante Tonight. Basahon ta para may baro ita sa mga isyu, durudilain nga mga isyu. Diin libre ang ospital. Column ni Ray Marfil, Spy on the Job sa Payagan Abante Tonight, August 7, 2025 issue. Baga ang musika sa aton pamati. Ang yakan ni PBBM sa naglabay niya nga sona nga bayad na bills mo. Karuyag singon, libre na ang pagpapabulong sa mga kablas ngay gasinaton Pilipino sa mga ospital sa gobyerno. Yun nga lang, damuan diri nakakahibaro kundiin ba nahimumutang ang libre nga mga ospital. Ang iba, sa kaigrayuan nga mga bukid, kay Roman, magsinakit nun, ginhulat nila nira kamatayon sa irabanig. Kay waray nagdadara sa ira sa ospital, diri maram kung diin ang may mga ospital nga libre. Waray bayad. Yan na. Nagkakahadlukay sa leptospirosis tungod nagdadamo ang gintatamaan ng mga namamatay. Mga kaupay, magpakonsulta na sa doktor kung may diri maupay nga naabat sa iyo lawas. O miskin waray naabat basta lumusong ka sa baha, labi sini naglabay nga dako nga makusog nga paguran. Ayaw ko hadlok kung waray kwarta, tungod nga ni siring ni PBBM, bayad na bilis mo. Pero hain bagod ang mga ospital, DOH hospital. Adyan listahan, pamati, NCR, Amang Rodriguez Medical Center, Marikina, dito lang ni sa mga dagko nga mga syudad, sukad sa Metro Manila. Tungod sa kadamo-damo nga mga private hospital, di rin na sila maram. Unahin ang ganan gobyerno hospital din sa aton, maaraman kita.
kundi nan aton kanan gobyerno hospital. Dr. Jose Fabilla Memorial Hospital, Manila, Jose A. Reyes Memorial Medical Center, Manila, San Lazaro Hospital, Manila, Tondo Medical Center, Manila, National Center for Mental Health, Mandaluyong, National Children's Hospital, Quezon City, mawinan mga ospital sa gobyerno, Philippine Orthopedic Center, Quezon City, Quirino Memorial Medical Center, Quezon City, East Avenue Medical Center, Quezon City, Research Institute for Tropical Medicine, Muntinlupa, Rizal Medical Center sa Pasig, Dr. Jose and Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Caloocan City, Valenzuela Medical Center, Valenzuela, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Las Piñas, San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon, GOCC's Hospital, basta sa Ward, Philippine Heart Center, Quezon City, Lung Center of the Philippines, Quezon City, National Kidney and Transplant Institute ng Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Sa Ilocos Region, Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center, Rosales, Pangasinan. Ganda mo pa nga iba. Cordillera Administrative Region, Baguio General Hospital and Medical Center, damo pa nga iba. Cagayan Valley, Batanes General Hospital, Cagayan Valley Medical Center, sa Tugigaraw, Cagayan, Central Luzon, sa Calabarzon, Mimaropa, Damo, sa Bicol Region, Bicol Medical Center, Naga City, Camsor, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Kabusaw, Camsor, Bicol Regional Hospital and Medical Center, Legazpi City, Albay. Sa Western Visayas, Don Jose S. Monfort Medical Center, Barutak, Nuevo, Iloilo. Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Ngayon, damo pa nga iba. Sa Central Visayas, Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa Ubay, Bohol, Evasni Child Sanitarium. Diretso kita sa Eastern Visayas. Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City. Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Schistosomiasis Center sa Palu, Leyte. Damo pa ng mga hospital, Northern Mindanao, sa Davao Region, Soc Sargent, sa BARM. Damo ini nga mga hospital. Mag-iiha kita pagbasa sini nga mga government hospital. Lamang tuan ng kolom ni Ray Marfil, Spy on the Job. Nga din naman kita sa kolom ni Benji Alejandro The Benz Files, hatiin at lupigin. Nabasahan ta na ngayon ini. Ginbasa na nato nini kakulup nga adlaw. Ngan gadi kita sa pahayagan sa abante una sa balita 20 minutos na la nagpapabilin antes kita mag alas 5. So, didi kita sa abante una sa balita. Opinion page. Gadi kita sa kolom ni handa ba ang mga paralan natin ni Erwin Santiago? Sa yakolom talaga ba? Silin mga naglabay nga adlaw, ginbaha na naman ang damo nga lugar. Nasuspindi ang klase, nalunod ang mga kakalsadaan, gan may pirang eskulan nga napiritan mag-serve pansamantala nga evacuation center. Sabot nga san rumargasa nga ulan dara sa nabagat ngan bagyo nga sunod-sunod diri mo na kinanglan san imahinasyon para magitan kung nano
kita kaluya sa tubangan sa kalikasan. Pero mas pa sa kusog sa panahon, ang mga nakakangirabo, ang pakyana, ang nahuring sa butnga sa uran, nano kaandam ang mga eskwelahan naton. Sa ungudla, sa kadamusan na natabo nga sakuna kada tuig, waray na angay sorpresa. Maramkit sa mga baha kada taguran. Maramkit nga may linog nga pwede may tabo anuman nga oras. Maramkit nga hataas ang temperatura kada tuig. Sa sining nga kalibutan, diri malikyan ang peligro, ang pakyana, diri na limitado sa paano kundi andam bakit nga tanan. Labi na ang mga eskwelahan tungod kay sa anuman nga law, pwede ginatos-gatos o yunukot-yukot ang mga kinabuhi nga igin susugal naton. Ang mga naninimangno sa mga eskwelahan ang may sagrado nga obligasyon. Proteheran ang kinabuhi sa mga kabataan. Kundi sa panahon nga angay sira ang pagtikangan sa direksyon ng kapanatagan, damo nga mga kaganak ang nagpapakayana kung hain ang mga in charge. Naintindihan ba nila ang bugat sa responsibilidad nila? May nahibabaruan ba sila o nauna pa sila sa work from home ngan kontento sa pasugusugo samtang diri sila maaram sa peligro nga ginatubang sa mga estudyante? Tamang pag-iisip ngan damdaming makatao ang kinanglan tikang sa mga gintagan sa responsibilidad nga magresponde sa panahon sa mga sakuna, diri kasi naon upan basol. Ang masakit nga kamaturan sa damo nga higayon ang mga angay responsable sa sulod sa eskwelahan, ang diri la absent sa pisikal nga anyo, absent liwat sa kaandaman. May mga drill nga diri seryoso ngan pakitang tao. May mga plano diri na update tikang pa sadto nga pandemya. Diri sadang ang titulo bilang administrador kung sa panahon sa trahedya, diri kamaaram sa himuon. Diri sadang ang posisyon kung ang liderato ang tubtob kasinahon ngan panbasol la. Ang tinuod nga kaandaman ang ginsusukol, diri sa kadamos ang printed materials kundi sa kalaksis ang pagtiwa. Linaw, kaklaro sa direksyon ngan kay larom sa malasakit. Ang mga eskwelahan ang diri dapat nagiging dugang pa nga banta sa oras ng peligro. Angay sira ang kanlungan, angay sira ang modelo, angay sira ang una nga andam. Pero kung sa kada uran nga naagi, nabubulgar ang kakulangan. San o pakit magkikiwa? San o pa magmamataan mga tao nga may puder pero kulang sa panginglabot? Ang pakyana yan na, san o ada sa seryosuhon nga iistudyaran sa mga tao, nga gintagan sa responsibilidad nga magplano, nga magpatupad sa mga pamaagi, agud masiguro nga talwas ang mga estudyante nga tanan nga empleyado sa eskwelahan. Kung ang tao nga responsable para dinhi ang malikay, nga naging papasa niya mga tungkulin klarado nga waray kit malalauman kung umabot ang panahon nga kinanglan naton sa responde. Para sa akong diri angay karawton ang posisyon kung waray plano ngan pagpupursigi nga gampanan ang mga responsibilidad nga nakaatang sa posisyon. Diri angay maging hakog sa titulo ngan puder samtang gin susugal ang kinabuhi ngan kaupayan sa mga tao. Mao adto ang kolom ni Edwin Santiago, talaga ba? Handa ba ang mga paaralan natin sa pahayagan Abante? Una sa balita. 14 minutos antes ang alas 5, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino.
Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Oras. Ngayon sa 12 minutos antes ito mag-alas 5. Kung ang baby may ada pacifier para diri mag-tinangis ngan may nga turog. May da naman pacifier sa mga dagko na. Adult pacifiers paagi sa mga kabataan sa China kontra sa stress. Usang diri ordinaryong stress relief. Stress relief trend ang nagsasarang yana sa China. Ang paggamit sa mga pacifier nga para sa mga hangkay na. Yunukot-yukot ng mga kabataan Chino ang nagpapalit sini sa paglaom nga makabulig ini nga maibanan na nira stress, anxiety, ngan insomnia. Tungod sa mga problema sugad sa pressure sa trabaho, mga utang, ngan komplikado nga relasyon, damo nga mga kabataan sa China nagbibiling san paagi agud mapakalma anira mga kalugaringon. Mao pa iniluwat dinhi sa aton sa Pilipinas atong mga kabataan yamusan la sa nira maestra napapawod sa ira mga classmate nagpapakamatay na. Diri la pasaron, diri papasuhon sa graduation, nagpapakamatay na. Sa anglit kinahanglan ang pacifier. Ang mga adult pacifier nga ginbabaligya online sa kantidad 10 yuan masubra 79 pesos. Tubtob 500 yuan masubra 3,900 pesos. Nga naging usa nga popular nga solusyon. Sigun sa mga online seller, yinukot-yukot ang na ititinda nira nga pacifier kada bulan. Igin-esplikar sa mga psychologists sa China nga ini nga trend ang may pagisumpay sa konsepto sa regression phenomenon. Ini mauan teorya nga kung ano sa katao ang natubang sa grabe nga stress na balik sira sa mga buruaton tigang sa nira pagkabata kundiin ang pacifier ang nagsisimbolo sa seguridad ngan ginhawa. Damo ang nagamit ang nagsisiring nga nakaabat sira sa peacefulness, ngan calmness, ngan mas nakaturog, nakakahinga turog dayon kung nagamit sini nga pacifier. Kundi nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan parte sa posible nga maraot nga epekto sini. Sigun kan Dr. Tang Kaumin sa Sichuan University, ang panmaihaan nga paggamit sa pacifier sa mga hangkay na
ang pwede magdurot sa temporomandibular joint disorder, sakit sa panga, pinsala sa gilagid, ngan maging delikado sa suffocation kung magginamit sini samtang nakaturog. Ang kakaiba nga trend, anini nga kakaiba nga trend, ano sa nga ehemplo, sa mga diri ordinaryo nga paagi nga ginsubukan sa mga tao agud datuhan ang stress sa moderno nga pamumuhay. Nga din naman kita sa column ni Dr. Willie T. Ong, sobrang pagkinaon, may maraot nga epekto. Diri angay kumaon sa sobra-sobra tungod kay may maraot ini nga epekto sa aton lawas. Dinhi sa aton sa Kalbayog, dinhi sa Samar, labi na sa mga puro, labi na kung may patron na patakas kaon, miskin mabugat ng tiyan, kaon lagyapon, imnan pagod, sanglit, oray magiha, patay. Ini yan, madali ang kamatayon din sa aton sa Samar, tungod sa sini nga sobra nga pagkinaon, sobra nga sumsum, sobra nga pag-ininom, patay dayon. Adi, pamatikam sinigan Dr. Willie T. Ong. Hang naliwatan natin computer. Adi, diri angay kumaon sa sobra-sobra tungod kay may maraot ini nga epekto sa aton lawas. Magdudoble ang trabaho sa liver, pancreas, kidney, nga gasing-gasing. Makukuri ang tunawon ani mo ginkaon. Magataas liwat ang blood sugar. Kung sobra ang ginkaon nga karne, damo liwat nga dumi, nga kung tatawagon ang free radicals ang igagawas sini. Sanglit, igin sa sagdon sa mga eksperto, ang pagkaon sa high nutrient ngan low calorie diet. Ang karueg signon hataas sa nutrisyon, ang angay kaunon pero hamubo naman sa calorie. Para matupad ini, subukan kumaon sa damo nga mga utan, isda, prutas, beans, ngan soy, products sugad sa tufo, taho ngan tukwa. Iba ni ang pagkinaon sa karne nga baka ngan baboy. Magtamis nga irim nun, mga soft drinks ngan matataba nga pagkaon. At itong mga damo ang oil nga pagkaon, mga fatty foods. Limitary liwat ang pagkaon sa luto. Subukan ang katunga o sa katasa nga luto kada kaunan. Sa udto, ayaw sobrahisan o sa katasa nga luto sa gabi liwat, pero damua ang utan ngan prutas. Kung may banan sa 10% ang gingagaon, pupwede na. Ano sa pangsagdon, maon pagkaon sa 5 ngan 6 ka beses sa usa ka adlaw, pero hinay-hinay la, diri sobra-sobra nga pagkaon. Ano sa nga saging, mansanas o pandisalan, pwede na nga panmirinda. Sa sugad nga paagi, hinay-hinay ang pagsulod sa nutrisyon sa lawas. Mas maginhaway ni sa mga organ sa lawas. Sugan nato ng mga hapon nga gutila ang ginkakaon, pero hamubo, halaba ang ira mga kinabuhi. Hinundumi, ayaw kaon san sobra-sobra. 4 minutos antes kita mag-alas 5. Alright, more health tips ni Dr. Willie Ong.
adiyan health tips nga maupay. Pagkaon nga kaangayan para sa mga may arthritis. Adiyan mga pagkaon nga kaangayan na babagay para sa may mga arthritis. Una, ang madahon nga utanon ngan citrus fruits ang magyaman sa antioxidant nga ginatuhan ng mga free radicals nga nabulig para protehiran ng joints. Ang tao nga may arthritis ang kinahanglan makakuha sa mas damo nga antioxidants labi na ang vitamin C ngan beta-carotene tigang sa pagkaon. Ang vitamin C sa citrus nga prutas sugad sa dalandan, suha, kalamansi, lemon ngan orange. May antioxidant nga mahigitan sa madahon nga utanon nga nagpapamubuliwat sa kadelikaduhan sa arthritis. Ikadua, ang pinya ang may bromelain, usa nga protein digesting enzyme nga naato sa pamamanhod, panhubag. Sigun sa pag-estudyar mabisa ini para maibanan ang pagsinakit durot sa osteoarthritis. Kapareho nagyapon sa pag-inom sa bulong sa sakit, sa kirot, oray pa side effect, ang pinya. Ikatulo, ang mga magtambok na isda sugad sa sardinas, mackerel, salmon, tuna, ngan tamban, ang mayaman sa omega-3 fatty acids. Ini ang nagpapakusog sa produksyon sa anti-inflammatory fats nga ginatawag nga resolvins nga nakontra sa panhubag. Ikaapat, ang curry, turmeric, luya, nga iba pa nga spices, iba pa nga mga sangkap, ang naato sa panhubag sa arthritis. Ang luya, turmeric, ngan curry, ang may sangkap nga curcumin, nga nagpupugong sa enzymes ngan protina nga iginduduso ang nagbubunga sa panhubag. Ang green tea, sibuyas, strawberry, kamatis ngan citrus fruits, ang may unod nga quercetin. Sigun sa pag-estudyar ang quercetin, ang antioxidant ngan anti-inflammatory. Amad to ang kolom ni Dr. Willie Tiong. Mga pagkaon nga kaangayan sa may arthritis. Adyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.